Hello, what's up guys? Nandito na naman si Mr. Bean TV guys. Pag-uusapan lang natin guys itong mga vlogger na iba nagbabalita tungkol sa tuloy-tuloy na pagtaas ng bigas guys. Minsan kasi nakakadismaya yung mga balita galing sa telebisyon, lalo na sa pagtaas ng bigas guys. Yun lagi ang inaano nila sa Pangulo na pangako daw. So kung bago pa lang kayo sa YouTube channel ko na Mr. Bean TV, please click subscribe muna, pakihit na rin notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads na video ko. Pakishare na rin kung nagustuhan nyo itong mga ganitong topic guys. So bago tayo magsimula guys, intro muna tayo. Let's go! Boom! So ayun guys, lagi nilang sinasabi na nangako daw si PBBM na pababain daw niya yung bigas na 20 pesos kilo. Yung kampanya daw, nangako daw si Pangulong Ferdinand Marcos guys na pag siya daw ang presidente, magiging 20 pesos kilos ang bigas. Sa tingin ko talaga, wala namang sinabi ang Pangulo guys na nangako siya na pababain niya ng 20 pesos yung kilo ng bigas. Ang sabi lang niya, pangarap niya na sana maging maabot yung bigas na 20 pesos per kilo, hindi yung nangako siya na tutuparin talaga niya. Wala naman siyang binanggit dun sa kampanya guys. Kahit balikan nyo yung mga video, wala siyang pinapangako na gagawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas guys. Minsan kasi yung mga balita wala sa hulog eh. Hindi nila pinapaliwanag ng maayos guys, kaya nakakadismaya minsan. Kaya hindi na ako nanonood ng mga news kasi hindi nila pinaliwanag ng maayos sa taong bayan. Maraming nakakapanood, pinapalabas nila na yung presidente sinungaling, na hindi tinupad yung pangako niya na maging 20 pesos kilos yung bigas. Sa pagkakaalam ko talaga guys, kahit balikan natin yung mga videos ng kampanya niya, wala siyang sinabi na gawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas pag siya ang presidente. Ang narinig ko talaga, ang sabi niya, pangako pa lang niya, pangarap na sana maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya yun ang sinabi niya guys. Wala siyang sinabi na na gawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas. Minsan kasi minamasama nila yung presidente. Sinisiraan nila sa mga balita, social media, hindi nila pinaliwanag ng maayos yung balita nila minsan. Kaya nakakadismaya guys, kaya hindi na ako nanonood ng mga news sa balita. Kasi masama nila yung Pangulo na sinungaling. Lalo na ngayon, tumataas yung bilihin ng bigas. Ako nga guys, hindi ako nagre-reklamo kahit tumaas yung bigas dahil alam ko ang sitwasyon. Lalo na ngayon sa may bagyo na namang Goring galing sa papuntang Ilocos region. Siyempre maapektuhan talaga yung mga palay doon na pananim, mga gulay, dahil marami bagyo na dumaan sa atin. Kaya normal lang talaga natataas yung bigas dahil may bagyo nga. Minsan binabaha yung mga palay. Siyempre maraming maapektuhan. Saka kaya naman minsan nagmahal yung bigas guys dahil yung mga oligarko nagmamanipula, tinatago nila lahat ng mga bigas sa warehouse nila para palabasin nila na shortage yung bigas. Kaya minsan dapat yung sa akin lang, opinion ko lang to, dapat sa ating Pangulo, aksyonan niya. Maglagay siya ng tao na mag-infection talaga, tututok sa bigas, yung mga mayayamang holders na tinatago sa mga warehouse niya para palabasin na sorted tayo ng bigas. Yun lang sana ang hiling ko sa ating presidente. Dapat aksyonan niya nung ganun para may palabas yung mga bigas na hinuhold ng mga negosyante sa mga warehouse para may labas sa merkado, para bababa yung presyo ng bigas. At saka dito sa custom guys, talamak pa rin talaga yung corruption dyan, mga smuggler. Marami talaga, number 1 talaga itong China, papapasok dito ng mga produkto sa atin. Kaya hindi maiwasan talaga itong mga smuggler. Dapat itong mga smuggler na ito sampo lang kaagad, may maparusahan. Kasi ilang dekada na guys, puro lang sampa ng kaso, walang nakukulong. Kaya wala ring silbi yung batas natin guys. Dapat talaga
paigtingin talaga yung pangil ng batas tungkol sa mga smuggler, hindi yung puro gawa ng batas, wala namang pina-implement na tama. Dapat talagang may pangil ang batas, aksyonan para masampulan lahat ng mga smuggler dito sa Pilipinas para matapos na yung mga kaligayahan nila, hindi yung puro salita, hindi puro drama. Kailangan ng aksyon, kailangan ng political will para matakot yung mga smuggler dito sa Pilipinas, guys. Yun lang guys ang pag-usapan natin ngayon, kasi nakakadismaya, kasi nakakalungkot minsan yung mga vlogger din na mga anti-Marcos, anti-Duterte, lagi nilang sinisiraan na pro-China daw, ganun. Itong mga vlogger din na iba, mga anti-Marcos talaga, grabe manira. Pangako daw ni President Marcos na 20 pesos na bigas, napako. Nabudol daw sila dahil hindi natupad yung 20 pesos kilo na bigas. Sa akin lang talaga, sa pagkakaalam ko, nanonood talaga ako, sinubaybayan ko lahat ng mga kampanya niya. Wala siyang sinabing ganun na pababain niya ang bigas ng 20 pesos kilos. Ang sabi lang niya, pangarap niya na sana pagdating ng panahon maging 20 pesos kilos ang bigas hanggang siya ang presidente, hindi yung lalo na dito sa investigasyon sa Kongreso. Pinupost nila, iniipit nila yung undersecretary na si na kasama daw sa pangako yung 20 pesos. Hindi naman nangako yung presidente. Puro kayo pangako kahit walang sinabi yung presidente, kaya nakakadismaya rin yung ibang mga vlogger natin guys na sabihin pangako. Hindi raw kayang pigilan yung pagtaas ng bigas. Dapat maglagay ang Pangulo talaga guys. Sana mapanood to ng ating presidente. Mr. President, sana solid supporter nyo talaga ako. Sana tutukan nyo talaga itong mga smuggler. Kailangan nyo ng pangil, political will. Aksyonan nyo para mahuli yung mga smuggler at saka yung mga holders ng mga bigas natin. Ang dami palang bigas doon sa isang warehouse sa Bulacan na napag-alaman na 3 buwan na pala naka-imbak doon, hindi pinapalabas. Kaya dapat talaga maglagay ng tao dyan na hindi nasisilaw sa salapi. Kailangan yung talagang serbisyo publiko, hindi yung serbisyo sa bulsa. Kasi minsan yung mga nilalagay din na susuhulan Kaya walang mangyayari talaga sa Pilipinas yung mga ganyang klaseng tao na nasusuhulan. Walang dignidad. Kailangan talaga ilagay dyan yung matikas, hindi yung papatay-patay sa pansitan para ma-wash out na lahat ng mga holder ng mga bigas para bababa ang presyo. Ako nga, hindi ako bumibili ng imported na bigas dahil alam kong imported yun Ang binibili ko local na bigas para makatulong sa mga farmers. Kahit mahal, binibili ko yun dahil alam ko na pag binili natin yung imported, yung mga ibang bansa ang makikinabang. Kaya hindi ako bumibili ng mga imported na bigas kahit mura pa. Kahit umabot pa ng 30 kilos yan imported, hindi ko binibili yan dahil hindi natin alam kung anong mga chemical ang hinahalo nila dyan. Kaya dito ako bumibili ako ng bigas na mga local talaga, galing sa atin, sariling bayan, para support sa mga magsasaka natin. Dahil ako naranasan ko rin maging magsasaka, katanim din ako ng palay sa amin. Sana tutukan talaga ng presidente, Mr. President, sana gawan mo ng aksyon itong mga smuggler at saka yung mga nag-hold ng mga bigas. Pasirado mo para madala. So hanggang dito na lang muna guys yung update natin ngayong araw na to, yung pag-usapan natin yung topic natin na nangako daw si Mr. President ng gawin niyang 20 pesos ang kilo ng bigas pag siya ang naging presidente. Wala ang ganun sinabi ang Pangulo. Ang sabi lang niya, pangarap niya na maging 20 pesos ang kilo ng bigas. Wala siyang sinabi na pinangako talaga niya na pag siyang presidente magiging 20 pesos ng kilo ng bigas. So hanggang dito na lang guys. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-support dito sa Mr. Bean TV. Pro-government channel po ito. Mula noon hanggang ngayon, Marcos pa rin. So don't forget to subscribe, likes, comment down below kung anong masasabi nyo guys sa topic natin ngayong araw na to, araw ng linggo. Sana nasa mabuti kayo. Hanggang dito na lang yung komentary video natin guys. Hasta la vista baby. Hanggang sa susunod nating uploads na video guys. Maraming salamat sa inyo. God bless. Bye bye.
Hasta la vista, baby. Boom!